let's go to part 5, social media success. Okay, so social media success, meron tayong yung mention natin, products and services. No? Paghiwalay natin yung dalawa. So ano bang ibig sabihin yan? Kasi syempre meron tayong um, social media and all and our campaigns. So syempre sa products, paano mo siya ibibenta? No? Paano mo siya ipoposition online? So sabi dito sa products daw, pwede kang magkaroon ng pictures or demos, no, na pwede mong i-share, positive reviews, no. These are some of the stuffs na ginagawa namin with my clients, no. So example natin diyan sa products is kunyari yung clothing brand na pinag-uusapan natin kanina. Pwede ka mag-post ng mga high quality images of your products, yung shirt, no, na sinusuot na ng mga pwedeng micro-influencers, no? Pwedeng friends mo lang, kung nag-i-start ka lang naman or family mo, no? Na kitang-kita yung comfort and design ng iyong produkto. While sharing the story behind of your shirts. No? Bakit ba ako maniniwala sa shirt na yan, 'di ba? Again, balik tayo dun sa narrative nung branding. Okay, so hindi lang siya basta dun sa shirt natin, no? So pwede tayo mag-share ng reviews, ano yung experience nung customers natin na bumili. Ano yung testimonials, nagustuhan ba nila yung products, di ba? Bakit nila binili in the first place yung product? Is it about the design itself? Kasi ang daming graphic designer na pwede mong i-hire, pwede mo siya mag-design dyan. Pwede nga ako kumuha sa Canva. Meron na ako pang print agad sa shirt. Bakit ikaw yung pipiliin ko na bilhan ng shirt ko, 'di ba? So ito yung mga pwede mag-differentiate sa atin, no? Kasi kaya yun nga, pag na-build mo yung trust, na-show mo sa kanila how you do your products, paano mo siya bini-build, no? Naalala ko yung ginagawa ni Miss Teen ulit, no? Si Miss Teen kasi yung story niya talaga sila mismo yung gumagawa nung produkto niya. Hindi na ito inaango, no? Sila mismo yung nagagawa ng coffee nila. As owner, siya na rin yung nagbabalot ng coffee nila, siya na yung nagde-design, no? Siya pa yung titinda, 'di ba? So alam niya One talaga man yung in and out nung negosyo nila, no? Yung binebenta nila. So alam niya ngayon kung paano i-communicate 'yan sa mga customers niya. Okay. So magwo-work yung visuals natin, mga images natin, but very important din yung value ng products, no? And yung reviews, testimonials, right? So that the audience will be more confident or comfortable to make their decision and buy. Alright? So ito yung pag-products yung in-offer natin. So paano naman pag services, di ba? So pag services, kasi sa products, no? Sa products kasi, um, meron kang mga physical na items, no, na binebenta. I mean sa services wala, no. So paano mo sila kunyari meron kang cleaning services, no, paano 'yun, no? Wala ka namang ano, eh, meron ka lang dun yung list of services na ino-offer mo. So what we can offer with that is yung stories, no, yung videos na naglilinis kayo or nagkaroon kayo ng clients, nilinis yung bahay nila or meron kang car wash services, no, na ininis mo yung kotse, di ba? May mga nakikita pa ako talagang they go above and beyond doon sa ginagawa nila, parang talagang nililinis nila ng maigi pati yung loob ng sasakyan nila, no? Puwede mong i-share 'tong mga stories na 'to and then yung experiences na meron sila nung pino-provide nila yung mga services, no? So, with that, talagang tumataas yung confident again and nagkakaroon ng loyalty. Especially mahirap kasi sa small businesses, 'di ba? Pansinin mo, ang dami kasing loko-loko minsan online, 'no? Nagagamit yung online sa mga kung ano-anong kalokohan. Kaya minsan ang daming medyo skeptical na mga tao na bumili online. Kaya ito pa yung kailangan natin din, ayusin, i-prepare, 'no, dun sa ating mga negosyo para maihiwalay tayo dun sa mga, hindi naman nasasabing scammer, but dun sa mga medyo alanganin na, ah, nag
na kumpanya or alanganin na or not legit na, mga businesses. So you have to make sure that all of this information for your audiences are available. Mga case studies, testimonials, reviews, proof of your service, no? So that you can gain the trust, no? Gain the trust of your audiences and potential customers so that when they take action, no, 'pag ginawa mo na yung direct response, no, mataas yung probability na makabenta tayo. Alright? So, ang ganda nun 'no, parang meron tayong magagamit, 'di ba? Magagamit on how paano ko ba ibi-build yung, negosyo natin, online. Meron din tayong tinatawag na best practices diyan. Dito tayo sa social media, okey.